Ngayong umaga nga malalaman natin kung ano bang kahalagahan at mga benepisyo na matatanggap o benefits ng mga elderly sa ating lipunan. Jules, makakasama natin si Ms. Lizelle po at si Police Superintendent Job Balakit. Good morning. Morning. Morning po. Alright, so syempre yung mahalaga nga ngayon, syempre pag-usapan natin yung mga benefits, syempre ng mga nakakatatanda sa atin. Kasi, of course, mapupunta rin tayo doon, di ba? So, kailangan lamang, ngayon pa lamang, talagang inaaruga na natin sila. So, from your group po, ma'am, no? From the International Golden Bridge, bakit po kayo naglunsad na ganitong klaseng search? Actually, we're going to launch it on March 11 sa PNP Multipurpose Hall po. Tie up with the PNP PCRG. It's our mission and vision na aside from valuing the elders, pinibigyan namin ng, or we're promoting the sense of worthiness, sense of security, and sense of belonging ang elders. We're very much thankful doon sa mga ibang NGOs na conducting medical mission for the elders. But dito kami nakafocus naman kasi gusto namin iparamdam na hindi porkit nakakatanda ka, wala ka na dito sa mundo. Ano, di ba? And the difference is the Golden Bridge starts from 50 years old. 50. Hindi siya 60. Talaga po. Personally po, ano po bang nagtulak sa inyo? Yes, I've been in the industry for so long. At marami ako nakakausap, nagagawa kami ng outreach program. Pero lahat ng daing sa akin ng elders, parang nakaligtaan na sila ng kanilang mga anak. And this time siguro, it's about time na magkaroon kami ng ganitong isang organization. Alright, with Sir Russell naman po. So ano po yung maging participation ng PNP para po, syempre, ma-promote yung advocacy po nitong layunin na to? Yeah, actually kami, yung PCRG, Police Community Relations Group, is working with these NGOs. So itong advocacy nila is mabigyan ng worthiness, belongingness itong mga elderly. We will be also launching, together with the IGBESI group, the elder-friendly police station. Okay. Yeah, ito ang ano namin with the IGBESI. Alright, so yung basic point po ng implementation, no? Kasi syempre, maganda yung hangarin niya. Pero paano po siya talagang mapapalawak sa buong Pilipinas na talagang makikita ng lahat ng mga kasama nating mga elderly na talagang nagmamanifest sa iba't ibang bansa? Paano po yung implementation? Ginagawa pa lang namin yung mechanics and criteria, but we will be having a survey. Magsusurvey kami dito. And meron din kaming ng mga awareness program or communication sa mga stations. Siyempre, ina-announce din namin ito, even in radios. Yes, syempre, Jules, no, kaya nga nagkaroon ng ganitong klaseng organisasyon. Syempre, may pinag-ugatan ito. Police Superintendent, ano-ano po ba yung usual na reklamo ng mga matatanda na inyong natatanggap po? Sa aking may mga reported cases kasi ng abandonment and abuse sa mga elderly. So, this time, mabibigyan sila ng priorities in our investigation sa mga cases na ganito. And then, magkakaroon kami ng priority lanes para sa mga frontline services namin, different frontline services ng PNP for the elderly. Oo, though meron silang women's desk, okay, but this time siguro mas e-enhance nila yung for the elders. For the elders. Yeah, correct. Kasi ang sa mga women lang. How about the male adults or elderly? Okay. So, alright, sir. Nabanggit yun ng mga frontline services, yung karamihan na gusto natin ibigay sa mga elderly natin. Pwede po ba natin point per point kung ano yung mga specific services para sabi lahat ng mga elders na mga boss na nanonood po ngayon, alam po nila kung ano yung mga klaseng services na may priority sa kanila sa mga police stations? First is yung sa investigation, pag may mga cases ng mga abuse and abandonment, no? Mabibigyan ng attention and priority sa pag-iimbestiga ng mga elderly. Of course, we don't want them to wait for that long. And dahil may mga lane tayo, priority lane, parang magbibigay kami ng desk para sa kanila, specific desk for this elderly, not only for women and children.
Kasi minsan, when you say the word abuse, it's not more on security only. Minsan meron din emotional, may financial. There are many kinds of abuses. So this time, with the help of the PNP PCRG, magiging madali na sa aming organization. Yes. Ms. Lizel, meron po kayong event this March. Discuss this to us. The launching of the Golden Bridge will be on March 11 nga, yung sinabi ko kanina. But since it's Women's Month, supposed to be may convention kami this March, but it was moved on April 25. This is with the help of City of Naga government. Ito po ang convention ng mga solo parent, single mom and single dad. So it is initiated by Sonata, solo parents lang, solong nanay at tatay. Okay. Alright, so basically, yung program po na niya, yung pinaka-advocacy niya is to, of course, to ignite yung advocacy nung pinaglalaban natin dito sa services na to, di ba? Pero paano po kaya makapag-participate lahat ng mga citizens from different regions? Parang paano po sila makaka-access dun sa information and all? You're talking about the Golden Bridge, the elders? Yes. Oo. We will going to have a national campaign on this. So yung team ng aming launching, it's Honor Thy Father and Thy Mother. Honor Thy Father and Thy Mother. So siguro we're going also to launch a book, yung Honor Thy Father and Thy Mother din. Alright. Para in relation doon sa aming pinaglalaban na advocacy. How about in kamusta po yung natin, yung promotions mo? Right now, we're just starting the social media na promotion. And doon po sa lahat ng may complain kung na-abuse ang mga elders natin, andito po ang PNP natin. Sir, yung sa PNP PCRG telephone, CRMC. Yung aming may complaint center kami ng PCRG. Yung sinasabi Complaints and Referral Monitoring Center. Yes. So, you can, bibigyan namin ng priority ang mga elderly natin doon, mga complaints nila. No? You can send your complaint, even sa email, text, yan, pwede din sa amin. Alam mo, kagandahan po sa organisasyon nila, malawak, simula sa bata hanggang elderly. At ang kagandahan nito, kasi ngayon, nabibigyan na talaga ng puna or ng atensyon itong elderlies. Kasi before, di ba, hindi na talaga siya kulang na po sa atensyon. Tsaka, let's face it, medyo nawawala yung values. That's right. Totoo Kasi po. masyado na tayo moderno ngayon. So, with the help of the PNP and other organization, and yun nga, gusto ko magpasalamat sa lahat ng NGOs. They are conducting some medical missions for the elders. But this time kami naman, yung sense of worthiness of ng elders. Actually, we're talking to the Association of the Hotels in the Philippines na sana maging frontliner ang mga elders kasi kala nila porkit elders na, wala nang hindi na sila worthy, ganun. So, right now, we're talking na pag punta mo ng hotel, ang mag-i-entertain sa'yo ay elders. That's Okay. nice. Alright, ma'am. Since yung pinag-uusapan natin ngayon na nami-mainstream pa lang ulit siya or kung before man baka ganun yung kagawaan nila, baka ngayon mami-mainstream pa lang siya ulit. So, how do we plan to make this sustainable? Of course, with the help of different NGOs din and different government agencies. At saka kami talaga, we go to the hospitals, we talk to the elders na kahit na kayo ay may sakit, hindi dapat mawala ng pag-asa. Something ganun. It's more on touching their hearts. It's not more on, yes, it's true na kailangan nila ang mga gamot, ang kailangan nila ang medical assistance, but it's more on touching the heart. Alam mo naman ang matatanda di ba? Yes, oo. Gusto niya ng Pamper, care, ng pagpapamper. Since napag-uusapan na nga rin po natin itong mga sakit at hospital, paano po itong mga abandoned po na matatanda? Po sila kinukupkop at the same time, paano niyo po sila nabibigyan ng, for example, if they're sick, paano niyo po sila nabibigyan ng atensyon? Actually, bago pa lang nagsisimula ang Golden Bridge and we're planning to have a halfway house again. Pero since bago pa lang, nasa plano pa lang yan, we're asking the help of the DSWD, other organizations na talagang pwede makatulong sa amin. Alright. Ma'am, may I ask, di ba usually nga po yung age na kinikater po natin is from 60 and above. So, ba't po naisipan ng inyong grupo na from 50 pa lang, as early as 50, talagang meron na attention na may bibigay sa kanila? Kasi may data po ba tayong pinagbabasihan? No naman, kasi because of our constant relationship with the elders, nakita ko na 50 plus pa lang,
parang wala ng trabaho, retired na, early retirement. So, andun sa bahay. So, actually, we have also a newsletter, Bright Horizons. We are offering it na kung sino ang mga husay na magsulat, then they can be a contributor doon sa aming articles ng Bright Horizons. So, it's more on nagagamit mo pa rin ang abilidad mo kahit na early retirement ka. Alright. And another thing po, no, sa lahat po ng institutions, bakit po sa pulisya po agad yung una niyong naisip? Ba't hindi po muna sa mga basic social services like in the hospitals or... I'll be transparent enough, no? Kasi minsan, we judge the PNP di ba? Parang hindi yan walang galang, something ganun. So this time, I would like to let people know na hindi ganito ang PNP. Diba? The other side of PNP na gusto ko sila mismo ang mag-enhance ng ganitong advocacy. That's why nagkaroon kami ng partnership. Kasi let's face it, lahat na nadidinig natin ay negative. No, which is not. Diba? Siguro there are few, but not all. Diba? So this time, ipapakita namin yung enhancement ng respect for the elders. Totoo yan. So, sa inyo po, sir, ano po ba kailan pa po ba naging effective to sa inyo? Kung baga, kailan po ba lumapit sa inyo ang organisasyon nila, Ms. Lizel? We started organizing with them last year pa, 2013. Because sabi ko nga, sa PCRG, we work with the NGOs. The state supports the role of the NGOs in nation building and development. So kami, kaya we can mobilize as much as NGOs na merong nationwide, no, sa aming campaign against crime, to help us. They are our supporters, stakeholders sila sa amin. So, dito rin sa ating program na ito, yung Elder Friendly Station, maraming mahagip na batas dyan na ma-implement namin. Like, aside from yung violation against women and children na kasabi ko kanina. It's the usual nga. Yes. Meron yung Solo Parent Act, yung Senior Citizen Act na expanded. Yan. Maraming matatouch dyan. And even our programs, sa mga communities namin sa police station, meron kaming community elders council or community council or elders. Yan, may enhance din yun. Okay. Pag ilalunch namin itong elder-friendly station. Okay. Alright, sir. Before we end this specific topic, no, dun sa stations mismo, kasi yung pinakahangarin dito na best elderly-friendly station, di ba? Pero beyond the stations po, pag nasa kalsada na and all, syempre nakikita natin marami mga elderly po doon. Paano po ba nag-go beyond the stations yung advocacy natin to support the elderly through the PNP po? If I'm a policeman in the station and I see an elderly walking along the street, I will extend my support, di ba? So, supportahan ko siyang mag-cross doon sa street. Ganon. If you see some elderly na na-abandon along the street, you can bring them to the station and help care for them. Ganon. Simple ganon. Kasi diba yung mga usual, Carla, no, na makita na sa mga cartoons or sa mga, na makita tayo mga policeman na tinutulungan yung mga elderly. Malaking bagay siya on the values formation. Diba? That's one thing na, especially sa paglaganap ng social media and modernization ngayon. Ito yung mga kailangan na makita natin ulit, yung mga leadership by example nga. So, nakikita ko nga yung wisdom ngayon na magandang PNP nga agad yung nilapitan ng grupo nila, ma'am. Totoo yan, oo. So dahil, before we end this conversation, siguro message to our... Alright, actually meron pa tayong isa pang pag-usapan. Okay. Narinig mo na ba yung ni ma'am yung sa solo parents? There's a national convention of solo parents, ma'am? Yes, again, we are inviting everyone. Lahat po ng solo parents nandyan. There will be a national convention on April 25. Siyempre hosted by the City of Naga. In cooperation po na, actually it was the Sonata, Solong Nanay at Tatay, who initiated this convention. So, ini-invite po namin lahat ng solo parents. Just get in touch with us sa Sonata. Pwede ko i-plug yung number. The number is 0906-377-3615. At ano naman po ba ang i-raise ninyo dito sa inyong... We're going to have, again, an awareness regarding the RA.
8972 kasi maraming batas ang solo parents pero yung iba hindi natin, wala pang amendment eh. Okay. Ano pa ba yung specific provisions sa gusto mong ma-amend dun sa batas? Like yung medical assistance, even though you have the DSWD card ng solo parent, hindi katulad ng senior citizen, may 20% agad. Ito, wala lang eh. Kahit ipakita mo sa hospital, wala lang. You have the card, but you don't have the benefits. Alright. So, naku, napakagandang proyekto. Marami pa po, I'm sure marami pa pong proyekto ang inyong Sa Naga, organisasyon. ma'am, no? Naga. Yes, Sa Naga, naku, taga-Naga ako. Masabihan nga po yung aking mga kababayan Si dyan. Mayor Bongat. Yes, hello, Yeah. Mayor Bongat. I hope you're watching. And napakagandang proyekto na nag-joint forces talaga ang inyong organisasyon with the PNPA. Nako, ma'am, sir, talaga pong aming susuportahan. Ayan. Kaya before we end this conversation, maybe any last message to our viewers? Especially to our elderly viewers, kung meron kayong mga complaint, you can text 0917-847-5757. Ito yung i-text mo kay Chief. And to our elderly dyan sa mga barangays, we will come down there. We will be launching our program, yung best elder-friendly police stations. We will be seeing you there, okay? So, At syempre, doon po sa lahat ng mga elders and even the solo parents na, syempre, huwag na kayong mawala ng pag-asa. We're here and we love the elders and the solo parents. Oo, ngayon may matatakbuhan na sila. Maraming salamat. Miss Lizelle po and Police Superintendent Balakid. Good morning and thank you so much for your time. Thank you so much.